anong mga ahensya sa serye ng ating special report kontra red tape ang PhilHealth at PCSO. Nakabilang sa pinaka-inirereklamong GOCCs sa listahan ng ARTA o Anti-Red Tape Authority. Ang mga Pilipino, matagal nang idinadaing ang tilang mababang kalidad ng healthcare system sa bansa. Kaya ang red tape o yung kung ano-ano pang proseso lalong nagpapakomplicate. Dagdag pasakit sa mga may sakit na nga eh. Sa mga tagapamahalaan, muling paalala, nagsisilbi kayo dapat, bawal ang red tape. Yan ang special report na tinutukan ni Jonathan Andal. May mga time ba na nawawalan ka na ng pag-asa? Siyempre po kasi, kala ko po kasi matatransplant na po ako last year eh. Pero hindi pa rin po. September 2024, na-diagnose ang 26 anyos na si Rain ng severe aplastic anemia, isang pambihirang sakit sa dugo. Ang tanging lunas, transplant o pagsasalin ng bone marrow na hindi pa rin niya magawa. 2.5 million po sa quotation. Kahit nariyan na yung Republic Act No. 11223 o Universal Healthcare Law, milyong-milyong Pilipino pa rin ang hirap sa akses sa mura at kalidad na serbisyong medikal. Dating nurse si Rain pero humintong magtrabaho dahil sa kondisyon. Parents ko po talaga yung nagsusupport po talaga sa akin. Ang nanay ko po ay labandera. Ang tatay ko po ay magsasaka. Nangungutang po si mama. Nawenta na po yung mga hayop. Kaya para sa gaya niyang umaasa sa tulong pinansyal ng gobyerno, malaking bagay ang mga GL o guarantee letter o yung kasulatang magpapatunay na sasagutin nila ang gastos, halimbawa sa pagpapagamot ng isang benepisyaryo na kadalasan ay mga may hirap na pasyente. Karaniwang galing yan sa mga politiko gaya ng presidente, vice-presidente, mambabatas at mga ahensya ng gobyerno tulad ng DSWD, PCSO at iba pa. Tignan nyo, ganito na po karami yung mga naipong guarantee letter o GL ni Rain sa halos 2 taon niyang pag-iikot, paghingi ng tulong. Sa mga nakalipas na taon, may mga nakuha na siyang guarantee letters pero nagagamit na niya sa mga pagsusuri at procedure. Tulad ng pagsasali ng dugo kada 2 linggo, 20,000 pesos ang gastos kada session sa NKTI sa Quezon City. Di pa kasama ang pamasahe para sa halos 3 oras na biyahe mula sa kanilang bahay sa Tanza, Cavite, pagkain, gamot at iba pa. Pero ang sinasabi po ngayon ni DOH Secretary Ted Herbosa, hindi na raw kailangan yung mga ganitong klaseng guarantee letter dahil mababayaran naman na daw, mako-cover na yung mga hospital bills sa programa ngayon ng gobyerno na zero balance billing. Pero yan ang pinoproblema ng ilang outpatient tulad ni Rain. Handa na raw ang donor ni Rain, wala nga lang siyang pambayad sa operasyon. Nakapagpa-cross-matching na kami yung DNA typing para magkaano na match kami. 57,000 ang isa. Nung unang admission ko, umabot po yung lahat ng bill ko ng almost 500,000 po. Sobrang nadismaya kasi ang laki po ng kaltas sa amin ng PhilHealth. Kala mo sila yung makakatulong pero 9,000 lang yung nabawas. Sa PCSO, lumapit ka na. Sinubukan mo na lumapit? Opo, sumubok na po ako lumapit. Makakapagbigay lang po sila ng guarantee letter once na naoperahan na po ako. Pagka may final billing na po. Hindi pa po ako nakakalapit ulit sa PCSO. Sa inilabas sa listahan ng ARTA o Anti-Red Tape Authority, kabilang po ang PhilHealth at PCSO sa top 10 most complained o pinaka-inirereklamong GOCCs o Government-Owned and Controlled Corporations. Mahabang pila, Anong oras po kayo nandito? Mga 12 o'clock. 12 o'clock. O mag-aalas bas na. Sabi kasi sa charter ko ng PhilHealth, 1 hour, 50 minutes na po sa proseso. Hindi na. Paano? Hindi naman natupad. sandamakmak na requirements. Sana i-brief niyo yung mga agents
ng mga procedure talaga, ng mga dokumento na dapat dali para hindi po pabalik-balik yung citizen kasi ang hirap po. Paparating po namin sa head office, ma'am. Minsan kasi, pag magpapalit ka ng GL, minsan may kulang. So, kailangan mo pang bumalik. So, pila ka ng napakahaba. Tapos, minsan nakaka-uwi pa ko ng 9 ng gabi yung pinaka-huli kong uwi. Para sa tila kakarampot na tulong, may sakit ka na nga, dagdag pasakit pa. Parang, bakit ganito yung sistema sa Pilipinas? Bakit ganito yung ginagawa sa mga tao? Kahit kumpleto na yung mga dokumento, papabalik-balikin nila. Halos buong populasyon ng bansa naka-enroll o registered na sa PhilHealth. Pero kahit ganoon, halos kalahati pa rin ng gastusing medikal ang inilalabas ng kada miyembrong nagkakasakit. Mukhang tama nga ang sabi nila, you're just one illness away from poverty. Bagaman kinikilala ng PhilHealth ang kanilang mga pagkukulang, sinabi ni PhilHealth President and CEO Dr. Edwin Mercado na malaking bahagi nito ay nag-uugat sa anyay miscommunication. Miscommunication between the patient and the local health insurance office? Pareho po, magkakaroon din po ng miscommunication with the patients regarding membership din, yung pagbabayad ng premium. Ano nga po yung coverage ng disease. Kaya even level of hospitals po, kinakausap na rin namin yung billing clerk. Kasi minsan nakikita namin mali yung mga mina-minus dun sa hospital bill kasi mali po yung diagnosis code na ginagamit. Patuloy ang kanilang upskilling maging mula sa level ng mga billing clerk sa ospital para mas ma-maximize ang coverage ng bawat pasyente. Patungkol sa mga pinagdaraanan ng mga pasyenteng gaya ni Rainy, Mababa ang support value ng PhilHealth na ina-acknowledge po namin. Napaka-complex kasi ang healthcare, hindi naman nagkasakit ka ng puso ay pare-pareho. Nag-iiba-iba yan. Pero ang inuuna po namin yung mga malalalang sakit, yun nga po yung Z-Band package. Doon sa mga hindi ganong ka-fatal diseases, yun nga po yung mag-a-adjust pataas. ang PCSO o Philippine Charity Sweepstakes Office gustuhin mang magpaabot ng mas malaking tulong. Ang maibibigay raw nila ay dagdag lang sa suporta sa mga frontline agency tulad ng PhilHealth. We're trying our best na tulungan pa rin ang lahat na nangangailangan ng medical. Sa gitna ng aming shoot, si Rain sinubukang mag-queue online para sa MAP o Medical Assistance Program ng PCSO pero nahirapang makakuha ng slot. Kung talaga naman kasing na-cut off na because we have to manage the funds, no? Hindi naman unlimited yung funds namin. So yun sir, tuloy-tuloy pa ng PCSO sa pagbibigay, pag-grant din naman ng mga ganun? Ay, opo, tuloy-tuloy po yan. Parang may case rate din kami, similar to that. Depende sa kaso. Kung tutusin, isa lamang si Rain sa napakaraming Pilipinong dumaraan sa ganitong sitwasyon. Ang dami mo kailangan patunayan. Nawa po ay gumaling na po. Hindi man po kusang tumaas yung platelet ko. Nawa po ay may mga taong makatulong para matransplant na po ako or mas dumali na po yung pagkuha namin ng mga guarantee letters. Hirap. Sobra po. Marami ang nagigipit sa sistemang tila patuloy ang pang-iipit. Ang mga may sakit, lalo na nga lang bang mamimilipit. Para sa GMA Integrated News, ako po si Jonathan Andal. Nakatutok, 24 oras.